Oo. The Bluetooth device. So, Hello, sorry. Hi. Sorry. Grabe. Hi, Joanna. Anak, nakikita yung paa mo dyan. Sorry. Ang cute. Oh Maganda my naman ang God. lighting. Oh. Ay, Diyos ko. Na-stress ako. My God. Sorry, birthday ko kasi. happy birthday! Naku, happy birthday! Hala, nag-freeze na naman. Ayan. Oh my No, God. actually, birthday ko Ganda. bukas. So, yeah, nag-check-in. Anak, nakikita ka talaga. Anak. Iurong natin. Yeah, so nag-check-in Hello? kami. Vacation. Ayan. Yan, Oh, pasensya na. Oh my God. naririnig namin yung audio mo, Moira. Magulo ba yun? Anak, pakialis nga yung ano. Yung mga unan, iayos mo yung throw pillows, alisin mo yung unan. Yan po, nag-reconnect din po. I-off ko yung... Sorry. Ayan, alisin mo. Hello, nakakalo. Ayan, si Fee naman ang naapektuhan din. Si Moira nawala. Just Vlad, may suggestion ako. What if, di ba may editor tayo? What if... Yan. Ayan. Okay. Oo. Okay. Game. Ayan, o sige. Hindi, parang kung sakali, naisip ko lang, Moira, kung sakali sa paano ba? Pwede mong naisip ko kasi parang sagutin mo na yung ilang questions ng bukod, i-edit in na lang natin siya kung sakali lang na para nakikita ka dun sa cam. Parang ganyan. I-try muna natin Yung i-try muna natin parang yung normal live. flow. Okay. Tapos pag sumasabit-sabit, gawin natin yan. Oo. Okay. Okay. Po. Ayan. Okay po. Good afternoon po Ay, ulit. Salamat po sa Sorry, pagtanggap Sai. ng invitation. Yes po, Miss Joanna. Ay. Okay po. Miss Joanna, may concern po kayo? Kasi yung mga tanong tungkol sa Pride March, wala ako masyadong mga sagot. Okay. Konti Sige. lang. So, sasagot ako Ako kasi rin. hindi masyado, kasi hindi ako activista style na Sige. queer. So, hindi masyado. So, Nasa Davao ako, so hindi masyado yung sa Metro Manila Pride ba? sige. So, tatanggalin ko na yon. Ano na lang yun. Bakit mahalagang ipagdiwang yung Pride Month? Tapos, yung parang short na Soji explanation. Okay ba yan? Sino mag-explain ng Soji? Kung sino Pwede sa naman, inyo. Oo. Pwedeng isa lang naman yon. Oo. Sige. So, sino kaya? Pwede naman po akong mag-explain like briefly. Yan. Kasi hindi rin po ako like expert. Kailangan kong magkaroon ng refresher with Soji now. Oo. But Fee. alam ko naman po siya. Basically. Right. Si Fee. Kasi part yan ng script mo dun sa play ninyo ni Floyd. O, di ba? Yun. Yung under my... sorry, hindi. Anong play yun? Pilot episode po for Okay. Philippine Love Fest. Sige. Mag-ano muna tayo? Pakita muna. Wala tayong... Kasi first time ko na-meet si Fee tsaka si Moira. Hello po. Hello. Hi, Joanna. Hi, Moira. Yeah. I'm a fan of your work. Yeah, ako, so yun. Si Chuck din, parang nag-meet na ba tayo in person? Hindi pa rin, Johan. pa rin. Ngayon pa lang din. Pero sa sa puro Facebook. Sorry, lang. naka-mute pala ako, Joanna. Thank you for, sorry. Ayan. Are you based in Davao? Yeah. For a long time. Mga 14 years. Pero taga Maynila ako. Okay. Alright. Nakatumira din ako sa Baguio. Okay. Doon ako nakatira ngayon sa Baguio. Ayun. Pero right now, I'm in Bohol. Okay. Buti nakakabiyahe. Oo nga. Ngayon, first na biyahe ko mula nung mula nung pandemic. So, open na pala ang Bohol for turista? Ngayon, open na yata. Pero nung dumating ako, para meron akong invitation.
Tapos, Mm. may swab, you have to get the negative swab result. Tapos, yun. Mm. Tsaka fully vaccinated na rin. Wow. Anak ng Diyos, fully vaccinated. Kasi maaga sa Hello? Baguio actually. Sa Baguio, like Hello? yung ex-husband ko, buong pamilya nila Parang nabakunahan. kailangan ako lumipat. Oo, Marami ayan. Kaya silang tayo. marami silang bakuna sa Baguio. Yeah, dito sa Davao, hindi totoo PR lang nila yung madaming bakuna dito. Hello? Hindi naman Hello? na-hoard or Hello? something. Hindi totoo yung maraming bakuna dito Hello? sa Davao. Okay, maniwala. PR para sa kampanya. Hirap na hirap kami. Yung mga masa. So, yeah. Anyway. Yeah, hindi pa nga, yung barangay ko, hindi pa tapos yung mga senior citizens. So, it's there. Ayan. Hello. Baka meron pa ba ibang place dito na malakas? Wala. Oo. Ay, mahina ang Ay, sorry. signal ni Moira. Oo nga, Hindi ko mahina. alam. Naka-full bar kayo na pati eh. Kanina naman may meeting ako. Okay naman. Palurky. Naka-full bar naman. Anyway, sige. Pwede natin siguro i-start. Tapos tingnan sige, natin sige. kung hanggang saan tayo aabuti. Oh, wow. Good luck. Oh my God! Luck. Reminder. Laban! Love. Okay. Anyway, may editor naman. Oh my God. Oo. Sorry. Opo, meron naman po. Reminders lang po sa pag-record. So, iwasan lang po natin na, kumbaga, magsapawan in terms of pagsagot po. Kasi po yung pag-change po nung focus nung sa Zoom, medyo nagpapalit-palit po siya pag may nakuha pong sound. So, kung pag part po natin, doon na lang po tayo mag-unmute. Tapos pag hindi pa po tayo sasagot, i-mute na lang po natin para lang po hindi makuha yung mga extra sound or noises. Tapos po si Chuck po ang kumbaga yung daloy po, siya po talaga yung mag-facilitate. Nandito lang po kami sa background para mag-assist or kung may ma-disconnect, yan po, sasabihan lang po namin kayo na medyo pause po tayo para po hintayin yung madi-disconnect. Knock on wood, sana wala naman po. Tapos po, so far naman po, okay naman po yung ilaw at yung audio nyo, naririnig naman po. So, ayun po. Sir Vlad, kayo po, may reminders po ba kayo? Ay naman ako, sige lang. Break a leg po. Pagkalig po, dito lang po kami sa background. Sige pa. Okay, start na ako. Apo, start na po. Thank you. Magandang hapon. Welcome po sa ikalimang episode ng PAN series ng UP Institute of Creative Writing. Episode na ito ay ang pakikibahagi ng UP-ICW sa pagdiriwang ng Pride Month. Ako po si Chuck Berry Pascual, ang moderator ngayong hapon. So, sisimulan ko po yung programa sa pagpapakilala sa ating mga speaker. Ang ating unang tagapagsalita ay si Joanna Lynn B. Cruz. Siya ay isang associate professor ng panitikan at malikhaing pagsulat sa UP Mindanao. Nagtapos siya ng PhD sa RMIT University, Australia. Ang kanyang unang aklat na Women Loving Stories and a Play at inilimbag ng De La Salle University at Anvil Publishing noong 2010, ay ang itinuturing na kauna-unahan sa bansa bilang single author collection ng mga akdang may temang lesbiana. Noong 2015 naman, inilimbag ang kanyang mga kwento bilang ebook na may titulong Women on Fire. Ang Abinako or So I Thought ay isang memoir na tungkol sa pagsisimulang muli ng kanyang buhay sa Davao City at inilimbag ito ng UP Press nito lamang 2020. Siya rin ng editor ng Tingle, Anthology of Pinay Lesbian Writing na inilimbag naman ng Anvil Publishing ngayong taon. Ang ating ikalawang tagapagsalita, si Fee Palmos, ay isang theater artist, writer, singer at advocate. Naging bahagi siya ng Love Gala, Asia's Premier Charity and Awards Gala. Nagtanghal na siya kasama ng Asia Songbird na si Regine Velasquez at co-writer siya ng hit comedy na Slumber Party na bahagi ng Cinema One Originals noong 2012. Napanood na rin siya sa iba't ibang hit TV series at award-winning na mga pelikula. Nagtapos siya ng Mass Communication sa Universidad de Manila, bahagi ng award-winning musical na Ang Huling El Bimbo, kung saan umani ng papuri ang kanyang pagganap bilang Batang Anthony. Na-nominate din siya bilang Best Supporting Actor sa FAMAS para sa pelikulang Akin ng Corona. At kailan lang para sa pelikulang Kinchugi,
Nagwagi siya ng Best Supporting Performance Award sa inaugural Pinoy Review Awards ng the Society of Filipino Film Reviewers. Bilang advocate, si Fee ay nagpunta na sa Amerika, Asia at Europa para magsalita at makipag-ugnayan tungkol sa mga issue na may kinalaman sa LGBT, youth involvement, HIV and AIDS awareness. Ang ating ikatlong tagapagsalita ngayong hapon ay si Moira Lang, isang screenwriter at producer. Kabilang sa kanyang mga pelikula ang groundbreaking indie classics na Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros, Zombading Swan, Patayin sa Syokot si Remington, Norte, Hangganan ng Kasaysayan at Patay na si Jesus. Sa kasalukuyan, nakatira siya sa Baguio. Pero sa hapon na ito, nakikipag-usap siya sa atin habang siya ay nasa Bohol. So magandang hapon sa inyong tatlo, Joanna, Fee at Moira. Magandang Okay. hapon. Magandang hapon po. Ang ganda natin. Oo. Happy Pride! Yesterday. Okay, happy Pride, no? So, simulan na tayo ng kwentuhan natin. So, una kong tanong, no, at ito ay maaaring sagutin sana ng bawat isa, no, sa ating mga guests. Bakit ba mahalagang ipagdiwang ang Pride Month? Pwedeng mauna na siguro si Joanna. Mahalagang ipagdiwang ang Pride Month dahil sa buwan na ito, pinapakita natin ang sarili natin na hindi kahiyahiya. Siguro yun yung keyword, no? Bakit pride ang tawag sa kanya? Kasi marami sa atin lumaki na ikinahihiya ang pagkatao natin bilang lesbiana, bakla, trans, queer, intersex, at iba pa. So, yung Pride Month ay nagpapaalala sa ating lahat, sa atin sa komunidad, na hindi tayo kahiyahiya. At mahalaga yun, I think, from our point of view. Pero of course, meron ding kahalagahan ito para nakikita tayo ng nasa labas ng komunidad na proud tayo sa kung sino tayo at sa trabaho natin. Para sa akin importante ang pag-celebrate, ang pagdiriwang ng Pride because ito ay unang-una ang Pride Month ay nagsimula bilang isang protesta. Ito ay paghamig at pagkuha ng ating karapatan. Unang beses na pagsigaw ng ating mga karapatan. It started back in 1969 sa Stonewall sa New York, kung saan yung Stonewall isang bar na kung saan doon yung safe space ng mga bakla ay ni-raid, illegal na ni-raid ng sangkapulisan. At nung gabing yon, for the first time ay sumigaw tayo, kumbaga nagsabi na tama na, husto na, lalaban tayo. And I think yun ang isa sa pinaka-importanteng rason kung bakit ipinagdiriwang natin ang Pride. Ito yung ating pagkuha ng ating mga karapatan, pagsasabing tama na ang pang-aabuso at pagsusulong, pagsisimula siya ng pagsulong na kung ano ang dapat ay tinatamasa ninyo ay dapat tinatamasa rin namin dahil lahat tayo ay tao, tayo ay dapat may pagkakapantay-pantay. I think yun yung pinaka-importanteng rason kung bakit natin pinagdiriwang. Kung nakikita ng mga kabataan ngayon na ang saya niya dahil ang kulay, madaming tao, isa siyang selebrasyon, pero kailangan hindi natin malimot kung bakit siya at paano siya nagsimula. Ito ay isang protesta, ito ay protesta ng existence, ng pagkuha ng ating kasarinlan at paghimok sa iba. At I think importante 'yon na ito'y paghimok din sa iba na maintindihan kung ano talaga ang specific na danas ng mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. So, 'yon.
Okay. Para sa akin naman, dalawang bagay yung Pride Month. Yung una is pagdiriwang. Pinagdidiwang natin ang kakanyahan natin bilang isang community. Pinagdidiwang natin ang isa't isa. Masaya ang community na to at nagtutulungan tayo and we support each other. And that's reason to celebrate. Pero pangalawa, paalala rin siya na kailangan pa rin ng Pride Month dahil wala pang ang equality. At marami pa rin tayong kailangan ipaglaban. So, hanggang may Pride Month, pinapakita nito na hindi pa rin patas dito sa atin. Kung darating yung panahon na hindi na natin kailangan itong gawin, maganda rin, di ba? Pero sa ngayon, masaya na ipagdiwang siya at ipaalala lagi sa sarili natin na marami pang kailangan gawin. Okay, salamat, no? Magandang pagbibigay ng paalala, no, sa ating lahat kung bakit kinakailangan pa rin natin itong ipagdiwang ngayon. Pangalawang tanong, no? Yung termino kasi ngayon sa komunidad natin, 'di ba? Mula sa LGBT naging LGBTQIA+, no? Tapos ngayon, meron pang pumasok na SOG, no? Kung meron kayong makakaengkwentro at feeling ko marami, no, na hindi naman na katakataka, no, na nalilito pa rin sa mga terminong ito, no? At kung ano yung pagkakaiba ng dalawa, paano nyo kaya sila pwedeng sagutin? Fee, pwedeng ikaw na ang sumagot dito. Ay, hello. Alam mo, naputol yata ako. Sorry. Session na. Chuck, sorry. Carry lang. Naputol yung sagot ko, diba? Hindi, pumasok siya. Malinaw siya. Okay, yes. pasensya na. Kasi na-disconnect ulit ako. Tapos, ganito. Di habang ganito na lang, lilipat ako. Ituloy nyo muna. Tapos paghabol ko, kung may na-miss akong question, pwedeng i-record natin. Ano? Pwede ba yun? Yes. Sorry. Thank you, Moira. Pasensya na rin. Sige. Babalik ako. Walang, no worries. Okay, thank you. Go, Fee. Ayan. Okay, yan hot topic every time na Pride Month yung SOGI and also dahil nga pinupush natin yung SOGI Equality Bill na hindi nalingid sa marami ay nandiyan na sa Kongreso ng 2 dekada. So, ng magdadalawang dekada. So, yun. Ang SOGI is sexual orientation, gender identity, and expression. So, ito ay magkakaiba. So kung tingnan natin ano yung sexual orientation mo, ang sexual orientation mo ay hindi ididikta ng iyong gender identity at iba din yung gender expression mo. So pwede kang lalaki pero ang iyong gender expression ay feminine. Ang SOGI ay pagpapatunay lamang na hindi tayo dapat nagbibigay kaagad ng husga sa ating kapwa. Hindi din tayo dapat nag-a-assume sa ating mga kapwa na dahil malambot siya, bakla siya, o dahil matigas siya ay tomboy siya. Hindi. Kung paano natin i-explica sa ating mga kaibigan o kaya kung tayo'y nalilito, para sa akin ang pinakabatayan ko dahil ako din in all honesty marami ding pagkalito sa akin kasi nga from LGBT tayo LGBTQIA+ community na. So madami. So kahit ako bilang advocate meron ding kalituhan sa akin. So lagi akong nag-ooperate sa ideya na huwag tayong mag-assume kung anong ibinigay sa atin ng mga tao, then yun sila. Ang identidad ng isang tao ay ididikta ng taong yon. Hindi ng society, hindi ng lipunan, hindi ng mga libro, hindi ng siyensya, kundi ang taong yon. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon tayo ng pagkakaintindihan dahil hindi tayo nag-i-impose ng ating sariling danas o ng ating sariling pagkakaintindi.
Dahil wala namang mas nakakaintindi sa ating sarili kundi ang ating mga sarili. So, yun. Kahit ako, before, bago ako maging advocate, meron akong bakla ka eh. So dapat lumabas ka na, ganyan. At lahat tayo dinadaanan yan. In the same way na meron tayong kanya-kanyang political awakening, I think sexual awakening and sexual education is also different for everybody. So yun. So kung paano natin i-explica, pwede tayong magtanong, pwede tayong magsimula dahil it's a norm right now. Pwede tayong magtanong na ano ba yung pronouns mo? Ano yung ginagamit mong pronouns para mas ma-address kita ng maayos. And it's a norm right now. Hindi siya nakakabastos, basta sabihin lang natin sa way na hindi nakakabastos. At saka hindi yung we're trying to we're like privy dun sa sexualidad ng tao. Magsimula tayo sa respeto. I think yun yung pinaka-importante. So, pwede tayong magsimula doon. Lagi akong natatanong dahil nga feminine tayo, lagi akong natatanong kung ano yung pronouns na gusto kong gamitin. Ang pronouns ko ay he, him. Yung his, wino-workout ko pa para mapasa kanya ko. So, he, him pa lang tayo ngayon. Pero yun, magandang magsimula tayo doon. Dahil again, it is now normalized to ask pronouns of other people para ma-address natin sila ng mas maayos. At saka para mas may pagkakaintindihan. Ang ganda-ganda nga kasi may Ingles eh. Hindi mo nice yung Ingles, pero ang ganda-ganda kasi ng mga salita natin, hindi sila nagdidikta ng gender. 'Di ba? Yung siya, sila, tayo, napaka-specifico niyan sa wika natin. So, minsan mas safe pang magsalita sa wika natin kasi wala tayong natatapakan at wala tayong nadadaan ng kahit anumang identidad. Kasi ang inclusive ng language natin, yun. So, again, let's just operate on the level and the idea of respect and not assuming and not imposing things to other people. So kung hindi nila sinasabi, edi hindi nila sinasabi at karapatan nila yon. In the same way na karapatan mo din kung ayaw mong sabihin kung ano ka pa dahil baka nalilito ka pa. So para sa akin yun. Okay, salamat, Fee. Sagot ako, Chuck. Oh, sige. Yung sa akin yung Soji, simpleng may ano kasi siya, may graphic siya na madaling intindihin. Kung ano yung gender identity, yung GI, siya yung pag-iisip mo so that how you think of yourself in terms of your gender. So sa isip mo babae ka, sa isip mo lalaki ka, no? So kung yung biological sex mo parallel siya doon sa iniisip mo, ikaw ay cisgendered, no? So, ako, halimbawa, yung biological sex ko ay babae, tapos ang gender identity ko, isip ko, babae ako, so cisgendered ako. So, ngayon, kung taliwas yun, yung dalawang yun, nagiging transgendered. So, kung biological sex ko ay babae, pero sa isip ko ako ay lalaki, magiging transgendered ako, transman ako. So yun yung simple para sa akin na pagkakaintindi ko no graphic. Yung sexual orientation dito naman sa puso, no? Puso siya. So yung sexual orientation, sino yung minamahal mo? So kung babae ako at ang minamahal ko ay lalaki, edi heterosexual ako. Kung babae din ang minamahal ko, lesbiana ako or homosexual, same sex ang minamahal, or yung iba bisexual na dalawa, no? At yung
iba pang mga sexual orientation kasi yun yung talagang parang nag-explode na ngayon, no? Sa mga non-binary, yung mga polyamorous, pansexual, demisexual, nag-explode na yung mga categories. Pero para sa akin, napaka-basic talaga nung yung terms na SOGI, no? Sexual orientation, gender identity. Dinagdag nila, dati yan, nagsimula yan SOGI. Pangit, di ba? SOGI. Parang lumpia na binuhusan ng suka at 3 araw nang nakahiga doon, no? So, SOGI. Pero dinagdag nila yung E kasi yung expression, gender identity and expression. Kasi hindi lahat ng tao na babae ang gender identity, pag-iisip, ay feminine ang pag-express. No? So, kaya merong mga lesbiana, halimbawa, na masculine ng expression. So, sa isip nila, babae sila, pero yung expression o yung itsura nila, pananamit nila at ang behavior nila ay masculine. So that's gender expression. So ako, yung expression ko, minsan feminine, minsan masculine, kumikiling sa feminine kasi gusto ko yung long hair ko. Pangit ako talaga pag short hair. Kaya sige na lang, good, no? Si feminine na lang yung gender expression. Pero sa sexual orientation, hindi ako nag-identify doon sa tinatawag nila na femme. No, kasi meron yung butch lesbian na masculine identifying at yung femme na feminine identifying. So ako, I do not identify as a femme, but I may express as a feminine woman. Yun, sa akin yung simpleng definition. Wow, maraming salamat. No? I'm sure nakatulong yan doon sa mga, kung may nanonood man ngayon na medyo nalilito pa. No. Ngayon, yung mga speakers kasi natin ngayong hapon ay galing sa iba't ibang larangan. No? May manunulat ng panitikan at mula sa akademya, no? At meron din ng mga mula naman sa pelikula, telebisyon at teatro. No? So, itong susunod na tanong ay may kinalaman kung paano ba ninyong nai-incorporate, no, yung inyong pagiging miyembro ng komunidad ng LGBTQIA sa inyong napiling larangan. So, sino bang pwede magsalita? Pwede siguro si Moira. Pwede bang ikaw ang unang sumagot niya? Naka-mute ka lang, Moira. Oh my God. Ayan. Hindi, lumabas ako para maghanap ng mas magandang wifi. Sandali. Wait lang. Pwede ba akong humabol? Sorry. Nahabol ako. Ayan. Hello? Ako na muna. Sige, Ilang sige. connected naman kami. Sige. Go. Sige. Kung na-incorporate ko ba, I think latter part na lamang kasi yung una naman hindi mo nasa isip yun. Pero naging cause na din siya sa akin na kasi okay, nasa teatro ako at nasa pelikula, nasa TV, ganyan. At alam naman natin kung ano ang klase ng usual na representasyon ng mga bakla sa pelikula, lalong-lalo na sa TV na best friend. It's a comedic relief all the time. You have a witty gay best friend. That's always the archetype of us. Pero dumating ako sa punto na napapagod na akong hindi makita ang sarili ko. Napapagod na akong manood at sabihin na hindi ako 'yan o hindi kami 'yan o wala akong kilalang ganyan. Hindi ko naman sinasabi na lahat na ng bakla sa mundo ay nakilala ko, pero I think meron akong meron akong karapatan na sabihin dahil meron akong danas mula sa grassroots hanggang sa aking mga kaibigan para sabihin na hindi kami yan. So, naging cause na sa akin na I will play every gay roles there is na pwede kong i-play. Because dahil gusto kong ikwento ang mga storya namin sa lente, sa pananaw, at sa sensitivity na kung paano kami dapat sa aking pananaw bilang parte ng komunidad. Kaya yon, laging
may mga diskusyon amongst friends, artist friends na hindi ka ba natatakot na ma-typecast? Laging ganun yung mga tanong. Na parang, interesting lagi siya sa akin kasi hindi nyo naman tinanong si Nora Honor, hindi nyo naman tinanong si Vilma, hindi nyo na rin tinanong naman si Christopher De Leon nung lalaki lang ang mga roles nila. Hindi nyo rin naman tinanong si Meryl Streep nung lalaki lang din ang role niya at si Nicole Kidman. So bakit ako at bakit magkakaroon tayo ng diskusyon? Kung ang pag-uusapan natin ay range, kailangan 'di ba ang range naman ay paggabay at pagplay ng different characters. I mean, if I play a gay character, I'm playing a character. So, dapat gano'n natin siyang tingnan. And lagi lang may perception na kung bakla ka, madali sa yung gumanap ng isang bakla. Hindi po sa ating mga manonood. Hindi po madali. Dahil may iba't iba tayong danas. I think one of the hardest roles I've ever played is a gay character. It's young Anthony in Ang Huling El Bimbo and Lloyd in pilot episode. It's both in the play. Dahil una, yung mga karakter nila ay yung karakter for example ni Young Anthony ay tago. Hindi ako kailanman nagtago. So wala akong emotional memory na pagugutan kung paano magtago because I've always been out there. So hindi siya madali at hindi automatiko na kung bakla ka ay madali na sa yung mag-play ng gay characters. That's why siguro doon pumapasok yung aking pagiging membro ng komunidad na mas gusto kong magkwento ng mga kwento namin dahil karapat-dapat na ikwento ang mga kwento sa lente at pangunawa ng komunidad. I mean, ang komunidad ay napakatagal ng api and oppressed at kinukuhanan ng opportunity. That's also why naiinis ako kapag yung mga straight actors na they think that gay roles would give them awards. Hindi po kami pang awards. Ang mga danas, ang istorya namin ay hindi para hindi para manalo kayo ng kung ano-anong awards. So, yun. At gusto ko nang puntahan yung siguro discussion about kailangan bang nakareserba sa queer actors ang queer roles. Para sa akin, it should be reserved. Pero dahil lamang walang pantay na oportunidad ang mga queer actors sa mga straight na aktor. Para sa akin, mag-audition muna kayo ng queer actors. At kung wala kayong, i-reserve nyo muna yung audition na yan, i-reserve nyo muna yung role na yan sa queer actors. Kapag wala kayong nakuha, then you open it to others. Kumbaga, ang pinag-uusapan dito ay oportunidad. Dahil nga walang masyadong oportunidad for queer actors. And yun nga, ang konti na nga lang namin, bigay nyo na sa amin yung roles na pwede naming gampanan dahil iyan ay danas namin. So, yun, para sa akin. Okay, salamat, Fee. No, ngayon naman, pakinggan natin si Joanna. Ako, sinasadya ko talaga na inscribe yung aking pagiging lesbiana sa sinusulat ko. Nung nagsisimula kasi ako magsulat, kaya ako nagsimula magsulat dahil meron akong mga karanasan bilang lesbiana na gusto ko talagang isulat. Dahil nakita ko na nung naghahanap ako ng mga lesbianang Pilipinang manunulat, wala akong nakita. No? So, tapos pati yung mga kakilala ko na lesbiana, hindi out nung time na yon in the 90s. No? Hindi sila out.
they were passing, I guess, as straight women writers, even though they were selectively out as lesbians to their friends. So, nabibilang ba yon na lesbian writing kung hindi out yung writer? So, pinroblema ko talaga siya. Noon nagsisimula ako magsulat in the 90s. So, gusto ko maging ako yun. Yung, the great Philippine lesbian writer. Charot! So, I wanted to occupy the lesbian niche. So, yeah. Kaya lang na-realize ko later on na ang niche pala sa Tagalog ay nicho. So, parang pinatay ko yung sarili ko nung lumabas yung libro ko na hindi siya masyadong napansin, no? And it was a disappointing thing, pero you cannot stop writing your experience as a gay person or as a lesbian even when people don't want to read it or are not prepared to pay any attention to it. So nagpursige ako. Although tumigil ako ng pagsusulat for 6 years, explain ko mamaya kung may panahon kung bakit. Pero ngayon, sa aking pagbabalik from semi-retirement, I am very conscious of my role as a lesbian writer to inscribe my lesbian experiences, my lesbian identity in my writing as part of my efforts to reduce the invisibility of lesbians in Philippine literature. And I don't mind being identified with this advocacy. I know that the lesbian is in all that I am. It's in all that I do, but it's not all that I am. I know it, but for now, mahalaga yung ipaglaban siya. Wow, maraming salamat, Joanna. Moira, okay. Hi. Yan. Kahit nasa sasakyan ako ngayon, parang mas malakas yung wifi. Anyway, bilang writer at producer ng pelikula, tinuturing ko tong opportunity and also my mission to give space and correct representation sa iba't ibang gender, lalo na dun sa mga hindi nabibigyan ng espasyo, katulad ng binanggit ni Fee kanina. And when we do casting, as much as possible, hanapin natin yung tama, yung kung ano yung role, ganoon din yung ikakast natin na gender ng actor. Tama yung sinabi ni Fee, importante ang tamang representation. Hello, sorry, am I still on? Yes, Moira. Nag-off lang Okay. kami yung video. Okay, salamat. So ganun, yung job ko as writer and producer, isa sa pinaka-importanting aspeto ng pagiging producer sa pelikula ay yung casting. Kasi kung wala yung authenticity doon, for me, even as a viewer, nasisira yung experience, nasisira yung proyekto. So yun yung kailangang casting and also maximizing this opportunity na mabigyan ng espasyo nga at boses yung mga hindi naririnig, lalo na sa mainstream television, 'di ba, sa free TV. Masyado pang maraming stereotype na hindi naman talaga 100% na truthful, no? At yun yung kailangan nating hindi lang bantayan, kung hindi talagang exploit yung opportunity na yan, kasi nandyan siya, ang dami pang pwedeng gawin, ang dami pang characters na pwedeng gawin na hindi pa nagagawa. And mas masaya napuntahan sila, hindi ba? Kaysa mag-rely na lang tayo sa tropes at mga clichés na nakasanayan na. Yun. Winner. Thank you, Moira. Okay. Yes. Oo, actually, masarap pakinggan, no? Yung mga sagot. So,
Itong susunod na tanong ko naman ay may kinalaman, Baka 'di ba gusto kasi mong sumagot, Jack. ay hindi, okay Ikaw na ako, kayo din, na lang. kasali ka. Ano ka? Um, Contributing moderator. Oo nga. Hindi, oo, Kasi, natutuwa akong pakinggan 'no, kasi nga, parang naging ano ko rin 'yan, eh, bilang halimbawa sa pelikula 'no, lagi rin ako nagtataka 'no, bakit nga hindi naman mga bakla 'tong mga gumaganap. Tapos, so ngayon nakakakita na ako 'no, ng mga ganyan, nagsisimula na. So, masarap panoorin, totoo nga, naniniwala ako dun, eh, parang nakikita mo yung sarili mo doon sa pinapanood mo. Mahalaga siya. No, kaya swerte rin yung mga, well, yung mga bata ngayon 'no, na nakikita na nila yon ng mas maaga. Okay. Um, yung ah, gusto kong malaman sa gay writer, kasi opposite yung ano nyo, no, yung biyahe nyo. Kasi kami, nasaan ang mga lesbian writer, pero sa inyo sa gay writers, parang, di ba, ang dami-daming gay writers, may Ladlad Anthology, yung 4 na volume na kayo, ngayon pa lang lumabas ang Tingo. So, ikaw, bilang gay writer, mahalaga pa ba sa'yo na isulat ang gay issues? wow, thank you, Joanna. Oo, sa tingin ko kasi nag-e-evolve pa rin naman yung mga issue ng bakla 'no. Bagaman sa tingin ko ang turing ko rin kasi sa sarili ko ay ako lang naman 'to nagle-label 'no, sa sarili ko, 'no, na parang yung generation ko naman na kami ay ano na post-ladlad 'no, kasi nga lumabas na yung ladlad 'no, so na-absorb na namin sila at lahat ng pamana 'no, ng mga naunang nagsulat doon sa mga anthology na yon, kami na yung nakikinabang doon. So, um, kumbaga lahat ng mga ginagawa namin ngayon ay ano na 'no, parang pagpapayabong na ng kung ano yung mga itinanim nila. So halimbawa, mapag-usapan lang natin 'no, yung Tatlong Ladlad Anthology. 'Di ba nakita rin naman natin yung kaibahan 'no, ng mga dominant themes sa bawat isa. Malakas sa umpisa yung coming out 'no, at may pagpapatuloy nito doon sa ikalawa. Pero yung ikatlo, parang mas kumawala na siya, naging mas maluwag na yung mga tema na taglay nung mga akda ng mga gay writers. And I think nandoon na ako ngayon, no, doon sa mas maluwag, no, pero bagaman hindi pa rin nawawala yung partikularidad ng karanasan ng bakla na sinasala yung realidad ng lipunan. Ngayon tungkol diyan, no, thank you sa tanong na 'yon, Joanna. Yung tanong ko ngayon, tuwing nagpo-produce kayo no ng inyong mga akda, mga likha, um, mahalaga ba sa inyo na pasanin ng isang LGBTQIA artist yung magkaroon ng universal appeal? No? Kasi nga kung minsan ang 'di ba ang nagiging kritisismo sa mga likha natin, sabihin, "Naku, napaka ano, partikular ng sitwasyon ninyo." No? So, mahalaga ba na pasanin natin 'yon na magkaroon na dapat ang gawa natin ay merong universal appeal? No, o kaya put another way, no, bakit kaya dapat panoorin o basahin ng mga hindi kasama sa komunidad yung mga likha natin? Okay? So, Joanna, pwedeng ikaw na yung unang sumagot nito. Um, Magandang tanong. Actually, kahit kailan hindi ko pinroblema kung universal ba yung sinusulat ko. Kasi sa politics of identity, ang mahalaga ay isusulat mo yung partikularidad no, ng karanasan mo bilang identity na yon. So, as a woman writer, uh, in the first place, yun yung parang nagtutulak sa akin, no, na i-articulate ko ano yung specific ko na karanasan bilang babae halimbawa na nakatira sa Davao. So hindi ko iniisip na yung sinusulat ko, ito yung, it will embody what is, the Filipino identity. So lalong hindi ko pinoproblema yung universal ba, yung sinusulat ko, or pwede ba ako ma-publish sa Amerika? Kasi ibang, ano yun, parang market forces yun eh, na yung iaano mo yung sinusulat mo, i-shape mo siya para maging universal siya or ma-publish siya internationally. Ibang, para sa akin, hindi mahalaga. Even though I do write in English, no? So, or in the English in the Philippines.
which may not be published abroad either, di ba? Kasi napaka-particular niya. So para sa akin, mahalaga yung mga specific na ganun. So hindi ko pinaproblema yung universal appeal ng mga sinusulat ko. On the other hand, yung sinulat ko na memoir na Abinako, while it is a lesbian memoir because a lesbian wrote it, and some of the experiences are specifically lesbian, I think the overarching narrative of the memoir is not specifically geared towards lesbian experience, but more towards maybe a more common experience of starting over. So dahil ito ay memoir ng paglipat ko sa Davao after the end of my heterosexual marriage, ito ay pakikipagsapalaran, ito ay, starting over and rebuilding my life with my children in a city where I didn't have any relatives and I only had one friend. So I think yung mga yung aking memoir in particular should appeal to people who are attracted or who resonate with stories about starting over, second chances, and taking leaps of faith. Okay, salamat, Joanna. Ang sunod, Moira, pwede bang Ay. ikaw ang pangalawang sumagot? Yes, pwede. Oo, habang malakas ang wifi. Ako pareho kami ni Joanna. Hindi ko rin siya concern. In fact, sa experience ko, as a rule, of course there are exceptions, pero I find that as a rule, the more specific you are, the more universal it is anyway. Because lahat tayo tao, lahat tayo, kahit na marami tayong pagkakaiba, mas marami tayong pagkakatulad bilang mga tao. At pati yung mga magkakaiba nga ay nagiging mas colorful pa, magiging mas interesting pa. Pero hindi siya nagiging barrier, no, sa tingin ko, sa pag-intindi dun sa pinaka core na experiences and emotions ng tao. In fact, may tendency nga ako na parang medyo mainis or mairitado sa masyadong nag-second guess kung ano yung papatok sa ibang. Kung honest ka sa sarili mo tsaka sa kinukwento mo sa mga characters mo, it will appeal to experience ko. Okay. Gusto mo ulitin? Kasi Oo nga, yung part choppy. lang, yung Ah, part lang choppy. na, yung part lang na parang nagsi-second guess. Hindi, Okay. ang tendency ko. Yes. Nag-start siya dun sa, ang tendency ko ay, Okay. Oo, sige. Okay, sige. Take 2 doon sa part na yon. Okay? Yes. Sorry. Ano ba itong ilaw? Ayan. In fact, ako nga meron akong medyo may tendency ako na mainis doon sa pwedeng cut. Take 3. Go. Okay. Walang pogo lang. Okay, ready. 3, 2, 1. In fact, ako nga, medyo naiinis ako kapag napapansin ko yung tendency ng iba na masyadong second guess na kung ano yung mag-a-appeal sa foreign audience or sa sa mundo. Para sa akin kasi hindi kailangan as long as you're honest with yourself and doon sa pinagdadaanan ng mga characters mo, may intindihan yon ng hindi lang ng sarili mong lahi kundi pati ng iba. And walang need para gawin mong bonggang-bongga sarili mong kultura at i-sensationalize or i-translate or i-water down para mas palatable. I think yung mga tendency na yon in fact dapat iwasan dahil hindi sila honest. Yan, Chuck. Wow. Okay. Thank you, Moira. Fee? Ang ganda nung sinabi ni Moira na parang if you think na parang dapat ito'y palatable, then it's not honest. Well, siguro sa akin yung pinaka
although hindi ko na-experience, but I have many friends who are also like, queer artists na laging yun yung fear na parang baka wala nang sumuporta sa kanila kapag nalaman na bakla sila o kung masyado silang bakla. So, they're gay, but they will tone it down. Pero with my experience, because I can't tone it down, obviously, I can't. And I will not allow myself again to tone it down. Yun, ramdam ng mga tao if you're not authentic. I always believe that authenticity is always the key because in my job particularly, it's the relatability eh. Especially right now on social media na ang mga celebrities, tingnan mo lang yung IG nila, then you'll be able to have an idea of who they are as a person. Kaya nga minsan mahirap ng paghiwalayin yung kanilang pasensya na sa pusa ko. Mahirap ng paghiwalayin yung kung ano yung karakter mo at kung sino ka sa tunay na buhay. In a way, hindi siya okay. Pero para sa akin, ngayon kasi yung panahon kung saan talagang naghahanap ang mga tao ng kung saan sila makaka-relate. And relatability is really the key. Pero ako, para sa akin, in my performances and in everything that I do, yung sinabi din ni Moira, authenticity, I've always been authentic with the characters and with the roles that I played. And sabi nga ni Martin Scorsese na famously sinabi ni Bong Joon-ho sa Oscars, di ba, the most personal is the most creative. I always believe na kung ano yung danas mo, lumilitaw siya sa lahat ng ginagawa mo. At kung ano yung tunay at kung ano yung kaibuturan, mas yun yung mas doon nakaka-relate yung mga tao. I remember doing Dekada 70 the musical. Tapos nung nagkaroon kami ng collaboration ni Pat Valera, the director, and the one who did the adaptation, nakita ko doon sa pagkakasulat niya na parang yung isang character ay ganito. Tama ba ang basa ko, Pat? Nabading siya. Ganyan. Tapos sabi niya, yes, nakuha mo. Ganyan. So, in a way, doon sa version namin, yung character ko ay nagkaroon ng pagkakaintindihan doon sa isang anak na Bartolome na hindi naman lumabas doon sa nobela na meron siyang tendency na ganun. So ang pag-uusap namin ni Pat ay hindi siya overt, pero magpunla tayo ng mga bagay-bagay. And I was so surprised. There are performances wherein may mga yung mga batang bading na lumalapit at magsasabi na, may tanong po ako, nagkatuluyan po ba kayo ni M? So, parang para sa akin, ano nga yung sa Field of Dreams, if you build it, they will come. So, parang para sa akin, kapag ginawa mo, yung mga kailangang makikita nila. So yun, yung naniniwala ko doon sa sinasabi ni Moira kanina na hindi, parang dapat ganito siya kasi mas palatable, mas makaka-relate yung audience. Hindi, I mean, the themes of love, of courage, of family, of abandonment, those are universal themes. Pareho ang magkaiba ang mukha pero pareho ang pakiramdam at danas ng mga themes na ito. Kahit magkakaiba pa yung mga tao. So para sa akin, let's express ourselves and let's just be true to ourselves and we'll never be wrong about whatever that we're doing. Winner. Thank you, Fee. Ngayon, dito na tayo sa ikalawang bahagi ng ating talakayan ngayong hapon. Pwede na ba akong mag-share screen at marirecord naman ito? Yes. Okay, Wala. sige. So, ito yung sino siya. So,
Ayan. So ito tayo no sa sino siya, no? Para sa bahaging ito, no, magpapakita ako ng mga larawan, no, na may kinalaman no sa ating mga tagapagsalita. At saka kapag nakita nyo na yung larawan, pwedeng magbahagi kayo ng isang anekdota no tungkol doon sa larawan na yun na gusto ninyong ibahagi sa mga manonood natin. Okay? So, sino siya? Siya. Okay. Dito tayo sa unang larawan. Okay. Oh, women loving stories and the play. Nabanggit ito kanina ni Joanna. Yeah, Wow. siguro yung anecdote ako dito is sinulat ko to in my 20s when I was doing my MFA in creative writing in De La Salle University. And mga 1997, ganyan. Pero 10 years bago siya nailimbag. So, matanda na, numalakad na yung bata. Kung kumbaga sa pinanganak, nung pinanganak siya, tumatakbo na. 10 years. Dahil natakot ako na isubmit siya sa kahit si anong publisher dahil nung time na yun, nag-asawa ako ng lalaki. Tapos nagkaroon ng pamilya. So, medyo, sa Bisaya, lain na maglabas ng book of lesbian themed stories. Tapos may asawa akong lalaki. So, parang I was in transition, kumbaga. So, lumabas lang ito 10 years then published by Anvil. Sorry, cut yun. Sorry po. Ito, may additional question lang ako kay Joanna. Joanna, kasi sabi mo di ba natakot ka na ilabas. Nagkaroon ba ng parang opposition sa'yo o criticism sa'yo nung panahon na ito? Na parang, ba't ka nagsusulat ng lesbian writing? No? Tapos hindi ka naman quote practicing lesbian. Parang ganun ang dating. Meron ba? Oo. Yung sa akin noon, I still identified as a lesbian. At alam nung asawa ko na ang identification ko ay lesbian. Pero yung mga tao sa paligid ko, lalo na yung lesbian community, ay hindi nila naiintindihan kung paanong lesbian pa rin ako kahit na nag-asawa na ako ng lalaki. So may sense ako na parang they felt that it was a betrayal of the community. So meron akong discomfort na naramdaman na ilabas ang librong ito. And also, syempre, naisip ko din internalized homophobia ba na baka maapektuhan yung pamilya ko ng paglalabas ng librong ito nung time na yun. Okay. Thank you, Joanna. Para sa susunod na slide, sino siya? Para kay Fee. I'm so proud of this movie, especially nung parang I'm almost teary-eyed nung nabasa ko na nung trailer namin, tapos ano ba to? It was written, directed, it was acted, written, and directed by queer people. Parang there's such a pride in me na maging parte ng isang pelikula na lahat ng creators at lahat ng parte ng production, the key parts of the production ay queer people. Na parang hindi ko lang in-expect that it's going to happen. I mean, we know na, maraming baklang direktor, maraming baklang manunulat, maraming baklang aktor, pero lagi silang hiwa-hiwalay. 'Di ba? At hindi dahil baklang aktor ka o baklang direktor ka ay kwento ng community ang ikinukwento mo o kwento mo ang kinukwento mo. Ito talaga yung first time na wow, there's such an ownership to the story. And alam mong iisa kayo ng it's almost like a rally na iisa kayo ng laban at na gusto niyo lang magkwento pero parang yung pagkukwento ay parang pag-oorganisa, para siyang rally, ganun ko siya
ganun ko siya na-describe. Kaya yung nanalo siyang Best Picture, parang it was also like euphoric for me na parang, wow, a movie created by queer people won most of the awards and won Best Picture. Kasi usually hindi, parang mananalo yan ng maraming award pero hindi yan magiging Best Picture. Like, lagi namang ganon. Pero yon nangyari siya. And also, parang, also for theater actors because our leads are theater actors. Ito din yung pagpapatunay na mahuhusay po kami. Magaling din po kami. so sana po i-cast nyo po kami. We can do leads, we can do support. And when we do on some roles, you'll never get wrong. Because there's a long scene here na parang 7 minutes ata na take kami ng take. And para sa akin, only theater, that's an ensemble piece and only theater actors can do it. So, ang dami niyang layers for me being part of a marginalized sector and a marginalized group. So it's very memorable for me. I'm so proud of that movie. Okay, thank you, Fee. At itong pangatlo natin ay sino? Siya. Moira! Si Remington, hindi, si Shokot. Ay, ang daming anecdotes masyado ito. Ang dami pinagdaanan na title changes nito. Yung una, one word lang, Shokot. Tapos, patayin sa Shokot si Remington. Tapos, nagkaroon ng Zombadings. At nabuo na, naging Zombadings 1. Patayin sa Shokot si Remington. Okay, siguro ang pinaka-seminal and probably most documented na anecdote related to this movie ay kung paano ito nagsimula, which was with an idea base sa isang nangyari talaga sa akin sa tunay na buhay. Nandun ako sa Lukban, Quezon. At eventually doon namin ginawa tong pelikula. Andun ako noong 2009. So naglalakad ako doon mag-isa, papasyal. Tapos may nakasalubong akong batang lalaki. Siguro 5 years old. Tapos tumingin siya sa akin. Tapos sabi niya, bakla. Sabi talaga niya, bakla. Parang may hate. Nagulat ako kasi ang litong bata. Tapos tinawag niya ako na bakla. Tapos sabi ko, parang nawala ako sa dun sa Serenity. Pero later that day, naisip ko yung concept na, what if may ganong character sa pelikula, tapos ganun magsisimula yung pelikula, para siyang nagtatawag siya talaga ng mga tao sa town niya ng bakla. Tapos, what if may ma-encounter siya na isang bakla na isusumpa siya na paglaki niya magiging bakla siya. So doon nagsimula yon nung araw na yon. And so parang yung concept ng Zombadings nagsimula bilang para siyang isang modern day fairy tale na and yung pinaka-creative challenge namin ng team ko, si Jade Castro, who directed it and co-wrote it with me, and also my other co-writer, si Michiko Yamamoto. Yung challenge was, paano ko kwento tong kwento na to kung saan ginawang sumpa yung pagiging bakla na hindi naman sumpa ang pagiging bakla. At mas importante doon, hindi naman talaga choice ang pagiging bakla o queer. Hindi choice yon. Ang choice is yung kung magiging honest ba tayo sa sarili natin. So, yun. Doon nagsimula yung Zombadings. Thank you, Moira. Okay, so yan po yung ating segment, no, na sino siya. Okay, so ngayon dito na tayo sa closing section, no, ng ating usapan ngayong hapon. Pwede na rin nating isama sa pagsagot ninyo, pwede na rin ninyong isama rito yung inyong kumbaga ay panguling mensahe, no, para sa mga manonood natin tungkol sa Pride Month. No, specific pa rin sa inyong mga larangan. Ano ba yung masasabi ninyo sa kasalukuyang sitwasyon ng representation, no, ng LGBTQIA sa panitikan para kay Joanna at para kay Moira at kay Fee, no, para naman sa teatro at sa pelikula. Okay, so sige, pwedeng Moira, pwede kaya ikaw mauna sa pagkakataong ito. Chuck, sorry, pakiulit yung tanong. Okay. Ano yung masasabi mo sa kasalukuyang sitwasyon ng representasyon ng LGBTQIA sa pelikula? Okay.
Ngayon sa panahon na sikat na sikat ang BL, for example, no, yung genre na BL or boys love. Ay, boy love ba? Ano ba tama, Fee? Boy love? Anyway, Boys love. boy love, boys love. Anyway, na nag so sikat siya Boys ngayon. So parang, oo, boys love. For me, that's a welcome change. That's a welcome development. Dahil nano-normalize yung same-sex relationships, friendships, etc. Nagkakaroon ng more space and representation yung gay love. But at the same time, it shines the light on another lack, which is, or still lacking, no? Which is kulang pa sa representation, for example, ang trans or other members of the LGBTQIA rainbow. And there's still a lot to be done in terms, especially in terms of trans representation. I'm talking about not just trans women, but also trans men. So, you know, sasabihin ko ba to? Medyo controversial. Wag na lang. Sige lang. Sabihin mo na. Come out, come out. Go. Hindi. Wait, kasi nalilito ako. So may question ako sa inyo. Ano ba sa tingin niyo yung... Kasi ang dapat naman tanungin talaga dito sa usapin na to, yung mismong tao na involved, diba? Pero curious lang kasi ako sa perception din ng ibang tao. Because yung sa akin, malinaw kung ano yung sa perception ko. So yung tanong ko actually has to do with, vice ganda. So parang, ano ba sa tingin ninyo yung gender identity niya and expression? Kasi sa mga press release na galing sa network niya, ABS-CBN, they still refer to Vice as a cross-dresser, a cross-dressing man. I'm quoting them verbatim, yun ang description nila sa kanya. Pero kasi having worked with Vice, I disagree with that description. I'm just curious to know what you think about that. Kasi ayoko naman din, it's not my place to say who or what she is. O yan, nagamit ko yung pronoun na she. Because I believe that Vice identifies and represents as a woman. Pero hindi yun ang lumalabas. Kasi yun nga, until now, nag-i-insist yung company behind her, or companies, that Vice is a cross-dressing man or a cross-dressing homosexual man. Those are the exact words. Can I ask what you think about that? Okay, thank you, Moira. Sige, Fee. Kasi naalala ko, merong isang, I don't know if it's an interview, pero sinabi kasi ni Vice na hindi siya trans. So parang bakla siya. So ang pagkakaintindi ko, bakla siya, parang he identifies. Kaya ako din, nire-refer ko siya na he. Kasi he identifies as a bakla, but his gender expression is ultra feminine. Yun nga, as in babae. That's from what I remember. Kasi madami din nagtatanong sa akin dahil nalilito nga sila. Pero kung sinabi mo na si Vice actually identifies na ano pala. So ang dami kasing layers kasi nga pwedeng directive siya from the network. 'Di ba? Hindi ko alam. Management. Yun lang yung sa experience ko lang and sa memory ko of what we talked about. But I cannot, like I said, ulit-ulitin ko yon, I cannot speak for Vice. So parang, kaya ako nababother kasi, kaya ako bring up to. Kasi parang feeling ko, I know that interview you're talking about, Fee. In fact, kababasa ko lang sa kanya. And parang, nabother ako kasi, parang ginamit yung term na bakla as a direct translation of gay man. But for me, ang word na bakla covers all of us. It covers trans women as well. So parang baka may misunderstanding lang. And so parang yun. Kasi napansin ko rin marami sa mga non-showbiz people na naririnig ko, na nag-uusap or overhear ko or nakakusap ko, they already refer to Vice in the feminine. Oo. Pero, yun. Kaya ako siguro bring up. Kasi parang feeling ko,
ang laki pa ng opportunity sana na i-address ang transphobia. And lately, nagkaroon ako ng retroactive na pag-appreciate at pag-intindi sa sariling pelikula na produce ko. Ito yung pag ng UFO pictures noong. At para sa akin, mas malinaw ngayon na si Maximo Oliveros ay isang trans girl at nag-identify siya more as a girl. Pero yun na nga, katulad dun sa ending sa pelikula, nakabihis siya na schoolboy uniform because yun ang requirement sa school. Pero ewan ko kung naalala niyo yung eksena right before that, nung tinutulungan siya ng mga kuya niya na maghanda para sa eskwela, tinawag siya sister ng isa sa mga kuya niya. And naging malinaw sa akin later na after pa namin nagawa yung pelikula, more than a gay boy. So yun. So parang dun sa tanong mo, Chuck, kung nasa na tayo sa state ng ng representation sa pelikula, ang layo pa, ang dami pang pwedeng gawin. Pero baka pwede tayo magsimula sa pagiging, by not giving up on being critical. Kasi hindi natin pwedeng tanggapin na lang ang mga bagay as they are. And kaya ako kina-question yung mga things na yan. I don't raise these things just to make a controversy or pero para maging critical tayo, pag-isipan natin at suriin saan pa nagkukulang. Bakit ang lakas pa rin ng transphobia? Bakit hanggang ngayon sila Tito Soto ang boses pa rin nila ang nasusunod hanggang ngayon? Sana matapos na yan sa susunod na generation of leaders na laging pinapatay yung SOGI Equality Bill. Ang lakas-lakas pa rin ng homophobia at transphobia sa society natin. Kahit hindi ganun kahalata. Pero wala pa rin job opportunities ang karamihan sa mga trans sisters and brothers natin. And for me, hindi ko naman sinasabi na responsibility ng pelikula na baguhin ang lipunan or bigyan ng trabaho ang mga trans women and trans men, for example. Pero ang dami natin magagawa para sana mabawasan yung transphobia, yung homophobia. And yun yung yun yung challenge ko sa fellow filmmakers ko. Kahit nasaan man kayo sa spectrum ng LGBT at kahit straight kayo o hindi, na tingnan natin tong issue na to kasi we have only begun to scratch the surface. Yun lang. Thank you. Maraming salamat, Moira. No, actually ang ganda ng sinabi mo at saka nagustuhan ko na na sabi mo yung bakla actually ay hindi naman direct translation ng gay man. No, na actually yung bakla ay isang termino na maaaring mag-unify dito sa napakalawak na spectrum. No? So sa susunod na usapan, okay. Sige, salamat. Ngayon, Joanna, pwede bang ikaw ang sumunod na sumagot sa tanong? Yes, maganda yung sinabi ni Moira na we are only scratching the surface. Especially sa aming mga lesbiana na ngayon pa lang lumabas yung Tingle Anthology of Pinay Lesbian Writing na umaasa ako na magbibigay daan para sa mas marami pang mga lesbianang manunulat na maglabas ng kanilang mga sinusulat. I hope that it will fuel the fire and I really hope that more lesbian writers will articulate our own experiences in our own terms, in our own words, because kung titingnan natin yung popular culture, may mga pelikula na halimbawa na lesbian yung characters pero heterosexual male ang gumawa. So, tapos sikat na sikat, hindi ko nababanggitin kung ano, pero nakakadiri siya actually. Tapos meron ding isang pelikula na mas okay siya kaysa doon sa ginawa ng heterosexual male, pero gay man ang gumawa.
So, ako rin bilang lesbiana, nung pinapanood ko siya, medyo naiilang ako doon sa pagtanaw ng gay man, doon sa lesbian relationship. So, I really think that lesbian creatives should articulate our own stories. We cannot force them. Natagalan ng paglabas ng Tingle Anthology dahil hindi mo talaga mapipilit na lumabas o magladlad yung mga hindi pa handa. Ito naman ay proseso at ginagalang natin yon, no? So, nasaan ang lesbianang manunulat? We are here. And we have been writing. We did not come out of nowhere. We have been writing, but some of us have not been as as eager as others to come out and publish our work, as out lesbian writers. So that's, if anything, that's what I hope my work is doing, that it's encouraging our younger writers, lesbian writers, to come out and publish their work. Keep going. Salamat. Actually, nabanggit ni Joanna, no, kadarating lang kahapon ng kopya ko ng Tingle Anthology. Yay, Bumili ako buti ng ka panahon pa. ng aklatan. Wow, buti ka pa meron kang kopya. Kasi ako, walang delivery sa Davao nung last week. So, Manila lang. So, matatagalan pa yung pagdating sa akin. Maganda yung physical copy ng book. Congratulations, Joanna. Salamat, Jack. Salamat. Ang susunod na magkasalta natin ay si Fee. Ayan. Sa experience ko, laging nagpapanting yung tenga ko and lagi ko siyang dala din sa every chance I get to talk about these things. Nagpapanting yung tenga ko kapag sinasabi yung let's break the stereotype. Parang feeling ko baka nakakontribute yon para sa paglayo pa at pag-further discriminate ng mga kapatid natin sa community. Kasi when you say you break the stereotype, ano ba yung mga stereotype na ito? Parlorista, baklang maingay. So when we break those stereotypes, in a way unknowingly, because words are very powerful, we're breaking the spirits of these characters. And bakit natin kailangan i-break? Totoong tao sila. Totoo silang archetype, totoo silang danas, totoo silang mga tao. So, para sa akin, kaya din ang sinasabi ko parate I'd like to play every gay roles that I can play. Because ang paniniwala ko, we shouldn't break the stereotype. We should humanize the stereotype, because for the longest time, hindi naman sila sinulat na ganon. Lagi lang siyang one-dimensional. Ang bakla, maingay. Ang bakla, nakakatawa. Bakla, best friend. Bakla, parlorista. Ganon lang siya. Pero ano yung mga spesipikong danas ng mga ito? Bakit sila ganon? Anong pinanggalingan nila? Saan sila pupunta? Lagi na lang matatawa tayo sa isang karakter at hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya. Ang alam lang natin, natawa lang tayo sa kanila. At hindi tayo katatawanan dahil yung mga gustong i-break na stereotype na yun ay mga tao. They may be imagined possibility, but they are lived experiences. So, gusto kong susugan yung sinabi kanina ni Moira na ngayon, yun nga may BL, and I agree na it normalizes same-sex relationships, gay love, gay man's love, pero ang layo pa kasi yung pagpapakita ng pag-ibig na yon ay unang-una ang heteronormative, pangalawa lagi na lang yung lagi na lang masculine. So hindi pa tayo nakakapunta doon sa paano yung mga femme. So, nalulungkot nga ako kasi I'm with Moira na paano pa tayo bababa doon sa trans? Paano yung baklang magsasaka? Paano yung baklang kargador? Dahil mayroon. At para sa akin, hanggat hindi natin
napapaalsa yung mga istorya nila, malayong malayo pa. Pero hindi ko sinasabi na walang pag-asa at walang pag-usad. Yung at bakla na ako at sasabihin kong at one point nauumay na ako sa BL kasi ito na lang. Pero it's such a privilege to feel that way because ibig sabihin napakaraming istorya na nandyan, and it's like it's a love letter to my younger self when I was looking for representation, when I was looking for these kinds of stories na parang siguro mas maaga kong pinaniwalaan yung pag-ibig na posible siya at mas maaga kong napaniwalaan na pwede pala. I think that possibility na pwede pala yung pinaka-importanting kino-contribute ni Moira, kino-contribute ni Joanna sa kanyang pagsusulat. Yung pwede pala dahil may katulad ko. May isang taong ang danas ay katulad ng danas ko. I think yun yung pinaka-importante sa lahat ng mga ginagawa natin. So, ako, nandun pa din ako. I'm going to play as many roles as possible, as many gay roles as possible. Wala akong pakialam kung mabox ako. Kasi ano yung pagbabox? So, siguro doon na tayo magkakatalo-talo kung sino ba talagang may range. Kung nababox ka sa character mo, di medyo baka hindi ka masyadong mahusay. Charot. Pero, but really, I mean, these are characters, and one character is different from another character. Ang isang babae ay iba sa isang babae. Pareho man sila ng character description, pero magkaiba ang danas nila. So para sa akin, yun, at sana maipasa na siguro ang pinaka-wish ko ay maipasa yung Soji Bill, dahil hanggat walang polisiya na nagre-recognize at nag-acknowledge ng ating existence, kapag nailagay dyan yung Soji at isa siyang polisiya, napakalaking bagay nun because, again, it is an acknowledgement of our rights and more importantly, of our existence. At yon para sa akin yung pinaka-importante dahil sige, merong Soji Bill, merong Soji Ordinance ang QC, meron din ang Davao, ang Manila already have one as well. Pero paano yung taga Mandaluyong? Paano yung baklang taga Pasay? So we need a policy that on a national scope to protect and again recognize our existence. At yun lang naman mula pa nung 1969 nung umeme yung mga bakla na this is wrong, yun lang naman ang like hinihintay, ang pag-recognize ng ating mga karapatan na tayo ay citizens ng bansang ito at maghihintay pa ba tayo ng 2 dekada pa ulit? Sana hindi na. So, yun. Ayos. Maraming salamat, Bravo, Fee. Fee. Winner. No? At maraming salamat muli no, sa ating mga tagapagsalita ngayong hapon, Joanna Cruz, Fee Palmos, at Moira lang. Maraming salamat. At dyan na po nagtatapos ang ating episode na ito ng PAN, no, na bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. No? At maraming salamat din sa UP Institute of Creative Writing. Ako po si Chuck Berry Pascual. Happy Pride sa inyong lahat. Happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! Thank you. Thank you, ICW. Thank you po. everyone. Maraming salamat. Thank you. Magpo-photo lang po na very quick para po sa Ay, documentation. teka. Pero much Picture appreciated po ang taking. inyong presence. Thank you rin, Sir Chuck, sa magandang pag-moderate ng Salamat, araw na ito. Vlad. Thank you. Miss Rona, please. Yung sila muna tapos damay kami kasi natuwa kami sa atin. Ayusin Pero ko lang guests po muna. na. Oo nga. Cutie. Okay. Teka. Baby! Ayusin ko lang po. Ayan. Tumingin ka Okay po. naman, Ready? Aton. Charot. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay po. Galit Yung yung tayong pusa. lahat. Galit yung Tayo lahat. Yung tayong lahat. Yes, oo, Vlad.
Rona, Cyril. open. Hi. Hi. No po. Sai, where are you? Wala na, nag-walk out na. Ayan. Ayan na. Ayan. Okay po. Ready? 1, 2, 3, smile. Salamat po. Yan, yes. mga Padala mo sa amin. Sa ano na lang po, sa chat. Kasi po, Oo. si Chuck po may workshop pa rin mo. Oh, Ah, maraming ngayon? salamat sa Ay, inyo. wow. Ngayon pala may workshop ang UST. Oh, 3 weeks kami, Joanna. Diyos ko. So parang din yung Ateneo. 3 weeks Oo. din siya. Oo, ang Sabay tagal, na diba? sabay. Oh, so thank you, Chuck. Thank you. Congrats, Joanna. Ana Chuck. Fantastic. Thank you. Ang Good gaganda job. ng mga Ingat po, share mo. ingat. Moira, Ay, Diyos ko, maraming ayan. salamat. Moira. Ingatan So, yung tatay na nagabay. Thank you. Ingat po. Kumapit, Okay, thank you. Moira. Kumapit. Bumalik na na. Diyos ko. Yes. Ayan na naman. Ayun, dagat sa likod ko. Dagat yan. Pero Winner. Anyway. Love it. Oh my Bye-bye. Bye. See you. Thank you. Thank you. Thank you. Pussy kid. Ang cute. Diyos ko. Internet.